Magandang araw po mga kababayan, 'no. Tatalakayin ko lang po itong inotel at sablay na presidente. Pinanganak po 'to si Bongbong Marcos 1957. Congressman pa lang tatay niya noon. Tapos nung elementary siya, naging senador na ang dating presidente Marcos Sr. Nung maging presidente tatay nito, 12 years old na siya. So ang point ko po rito ay lumaki itong mayaman, nagsalayaw, walang alam, tamad. Kasi nga, nag-iisang lalaki um, junior at bunso. So, spoiled na spoiled to. Binuturo ko rin po ito bilang presidente sa pag-aakala ko kung ibabangon ito ang mga Marcos galing sa pagkalugmok dahil dinurog ng gusto to ng ng mga dilawan. Kaya lang immature pala talaga utak nito. Napaka-incompetent na presidente. Biro mo yung budget ng Pilipinas, yung pinsan niya nasusunod si Martin Romualdez. Pinagalitan pa nga ito ng mga congressman ng Pampanga leading by Congresswoman Ana York Bundok, kasi nga ang gusto ng mga congressman na yon ituloy yung flood control project. Ang project na yun doon sa Pampanga ay dredging, yung kinukuha yung mga putik at lupa sa ilog para pag dumating ang ulan, hindi ganong tumaas ang tubig. So, nakokontrol yung baha. Yung ibig sabihin nun. Presidente ka, pagagalitan ka ng mga congressman, di, inutil ka talaga. Diba? Tapos, nung binaha ang Bicol, ninyo, nagkamot ng ulo. Tanong sa mga mga cabinet niya kung anong gagawin natin. Ang mali kasi doon, kung kailan bumabahan at saka nagpatawag ng command conference, dapat bago dumating ang bagyo, 5 days pa lang may sila may warning na sila na galing sa pag-asa na may bagyo parating. Dapat 2 to 3 days nag-command conference baga na-prepare na lahat yung mga kung anong kailangan. Wala patulog-tulog. So ano ang aasahan natin dito sa ganitong presidente? Diba? College pa lang, sablay na. Lalo naman yan, wala talagang alam. Dalawang beses pang to. Tumakas. Pumunta ng Singapore, manood lang ng racing. Presidente ka, mag-aasta ka ng ganyan. Tapos gagamit pa ng helicopter. Manood lang ng concert sa Bulacan. Diba? Klaseng presidente yan. Kaya dapat lang talaga ito, nag-resign na to Wala, bumabagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas, bumabagsak na dahil sa kapalpakan nito. Masyado ng nakakaya pati sa ibang bansa. Pinag-uusapan na to siyang bangag. Kaya ito, dapat talaga to nagre-resign na. Wala tayong maasahan talaga dito. Lahat ng lahat ng pinangako niya ng eleksyon, puro kwento lang. Ni isa walang ginawa, walang natupad.
yung sinasabi kong pinagalitan siya ng mga congressman, mapapanood niyo po yun sa sa DCRH, sa executive session. Ang nagsabi nun si DOJ Secretary John Vic Rimulya. Yan, programa nila yan, sila ni Senator JBR ito, na pinagalitan daw siya ni Congresswoman Ana York Bundok. Malaki kasi dyan malaki kasi ang corruption dyan sa dredging. Maghuhukay lang konti, maniningil na. Ganun ang laro dyan. Tapos sa Malacanang ngayon, ang otak na umaandar dyan yung asawa niya, kasi ito first lady na abogada to may utak din to matalino rin to kaya sunod-sunuran sa dito sa asawa niya. Pagdating naman sa budget, Martin Romualdez ang susunod, Speaker of the House. Pero may si Senator Angara na ngayon, Defense Secretary. Kaharap niya si Bongbong Marcos at si First Lady. Kaharap din si Martin Romualdez. Kanino humingi ng budget nagdagdag budget si Angara? Kay Speaker Martin. Diba? Andyan sa harap mga presidente, bakit sa speaker kahihingi ng budget? Diba? Gamitin ka ng presidente. Dapat ang boss mo dyan si Bongbong Marcos. Diyan ka humingi ng budget. Kay kay Martin Romualdez Tapos, pang sablay nito? Yung sinasabi niyang a friend to all, enemy to none. Diba? Dapat daw kaibigan lahat. Ang nangyari puro Amerikano na yung pinaboran. Hindi na nakikipag-ayos doon sa China. O di, ang nangyari? Yung mga dating kalakal o mga produkto na dinadala sa China, wala na. Nagdadala ang Pilipinas sa China ng mga mangga, pinya, saging, durian. Ngayon, nagsusukli ng durian sa sa China, Vietnam na, hindi na Pilipinas. Wala, hindi ewan ko dito kasi sa presidente nito. Wala talagang alam. Hindi punta sa cancer. Manood ng racing. Tapos nung nagsona itong taong ito nagsona, nag-budget pa ng 20 million. 20 million pagkain ng 2,000, 2,000 tao. So lumalabas isang tao 10,000 pagkain lang yun. Palagay mo ng dalawang kain, tanghalian, hapunan, malaki pa rin yun. Ganon itong presidente nito gumalaw. Kaya dapat sa'yo, Bongbong, mag-resign ka na.
Una sa lahat, ayaw mo follicle drug test, hair follicle drug test. Hinihingi ng mga tao, ayaw mo. Ano kasi ito, may nabasa rin ako article sa taong to na yung kabataan pa lang nito sumasama doon sa grupong Rolling Stone, ba? Korean band yun na siya daw ang nagsusupply ng inumin tsaka cocaine doon sa mga membro ng band. Tapos sumasama siya sa kahit saan mag-concert sa Europe. Yun eh, ang in-interview nun, newspaper ang in-interview yung miyembro mismo ng banda, ng Rolling Stone. Gaya ng sabi ni dating Senator Nicky Costin, ang taong to, hindi nagtatrabaho. Party dito, party doon, yun lang yun lang alam, yun lang ginagawa. So talagang wala talaga. Walang maasahan ng mga Pilipino dito sa presidente nito. Kaya mag-resign ka na. Nakakaya na, Bongbong Jr., Marcos Jr., nakakaya na, mag-resign ka na. Yun lang po mga kababayan, hanggang sa susunod. Di pa ako tapos dito, marami pa po akong tatalakayin dito sa sablay at inutil na presidente ko. Hanggang sa susunod po.